Hi everyone, this is Marco Rudio. You are watching Mix, the beat of our culture. Contented, precise, consistent. Unang-una dun sa baby ko, dun sa anak ko. Tapos, yung mga anak ko. Tapos, yung partner ko. Yung family ko, yung buong family namin sa Pangasinan. Yun. Sila yung, kumbaga, sila yung nasasandalan ko kapag yung times na medyo alanganin yung sitwasyon. Yun. Tapos sa music naman, ngayon sobrang kontento ako sa mga nangyayari sa career ko, lalo sa music. Nakakagawa ko ngayon ng mga bagong songs. Sobrang free nung pakiramdam na yun, nakakagawa ko ng bagong songs. And na-express ko doon lahat ng feelings ko. International, sa ngayon, ang pinapakinggan ko, Queen, The Beatles. Yan. Tapos, dito naman sa local, Glock 9, yung mga bagong mga rappers na yan. Yan, sila. Low G, Skasta Quick. Glock 9, Parokya Edgar. Rico Blanco. Sila yung mga childhood heroes ko kasi. Kumbaga, mula pagkabata, mula nung nag-start akong kumanta, tumugtog, sila na yung, kumbaga sila yung pinapakinggan ko, sila yung dream collab ko. Magpahinga. Or maglaro ng PS5. Madalas mag-isa ko, tapos manood ng movie. Pag nood naman ng movie, kasama ko yung partner ko. Kung makakapag-travel ako around the world, unahin ko Japan, tapos US, Canada, tapos gusto kong bumalik ng UAE. Siguro kinete ako ng motor kasi mahilig din po ako makikarera ng kabataan ko. Tapos siguro mekaniko ako ng mga motor ngayon. Tapos, yun. O kaya, basketball player. Mahilig din kasi ako maglaro. Ayun, Parokya ni Edgar. Mainly. Block 9, Rico Blanco. Sila talaga. Kumbaga yung mga 90s na band, 80s, 90s. Sila yung sa akin. Sila yung pumatak sa akin sa industriya ang ginagalawan ko ngayon. Siya kumbaga iba-iba kasi yung process ko sa songwriting. Minsan nag-start siya sa guitar riff. Parang yung latest na single ko, yung Ulan. Nag-start lang siya sa guitar riff and then sinulatan ko lang siya. Minsan naman nag-start siya sa lyrics. Parang sa isang line lang. Parang ang ganda ng line na to. And then parang susulatan ko siya lang. Ganun madalas. Pero usually melody tsaka sulat sabay siya na ginagawa ko. Natutulog ako ng mahaba. Yun yung preparation ko talaga. Yun yung pinaka-importante para makapag-perform ako ng maayos. Tapos, syempre, sa arrangement, usually inaayos ko siya bago ko i-present sa banda ko. Para, alam niyo yun, pag na-present ko na sa kanila, mag-aaralin na lang nila and bahala na silang maglagay ng mga parts nila doon kung meron silang gustong idagdag or meron silang gustong yun. Pero yun yung parang ganun po nangyayari kung nagpe-prepare. Kailangan hawak ko yung mic tapos meron akong ginagawa palagi na hinahagis ko yung mic na paikot ng 2 beses. Pag di ko siya na-catch, siguro parang medyo yun sa akin. Kailangan makatch ko siya. Dalawang ikot tapos makatch ko siya. Yun yung ginagawa ko bago ako mag-perform or ipapaikot ko siya dito lang sa kapit. Nasa backstage ako. Paikot ako. Pag na-catch ko siya,
game time na. Pero kapag hindi, ninenervyos pa rin ako. So, tatalon-talon ako. Yun, isa pa yun. Tumatalon-talon ako. Kasi makulit ako sa stage eh. Phone. Ayun. Hindi ko kakayanin na wala akong cellphone sa 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 gig or sa mga tour. Kasi baga ngayon nasa digital era na tayo. Baga, pag nandun ako sa gig tapos wala akong pang-update sa family ko or sa mga fans, kailangan ko ng picture palagi or video man lang para ma-update kung nasan ako, kung ano nangyayari sa akin. Ano naman siya? Masaya naman siya. Kumbaga, yun yung kumbaga first time na nag-shoot ako kasama ang ABS and Star Music. Kumbaga yun yung first time kong maka-experience ng nandito na pala ako sa level na to. Yun. Sobrang saya. Na kasama ang siya, tungkol siya sa mga taong nahihirapan, parang struggling sa buhay. Sila yung mga taong kumbaga nasa dark point ng buhay nila, na naghahanap ng taong sino ba yung totoo, sino ba yung hindi. So sila yung mga taong yun. And at the end of the day, gagamit ang Diyos ng instrumento or mga tao na pupunta niya sa buhay mo para sila yung masandalan mo or masilungan mo sa ilalim ng sobrang lakas na ulan. Huwag kayong huminto. Palagi kong sinasabi na huwag kayong huminto kasi hindi nyo alam kung kailan ibibigay yung para sa inyo. Malay nyo, yung opportunity na tinanggihan nyo, yun na pala yung para sa inyo. So, yun din kasi yung lesson sa akin. Subok lang ng subok. Madapaman kayo, bumangon kayo, pero wag kayong ihinto. Kasi bibigay niya lahat sa inyo. Bibigay niya lahat sa inyo. Hindi lang natin alam kung kailan. God works in mysterious ways. Kaya, magtiwala lang kayo. Kailangan nyong maniwala sa sarili ninyo bago maniwala ang iba sa inyo. Kahit na wala akong pera, kahit na butas sa aking bulsa, kahit na maongko'y kupas na, kahit na marami dyang iba, ganito lang ako, simpleng tao, ang may pagyayabang ko lang sa'yo.